So ayan po mga ka-GM, bali nagre-resurface na naman tayo ng rotor disc, no? Sa brake rotor disc. Kasi ito yung isa, kung makikita ninyo, alon-alon na siya, saka ano na siya, marami na siyang scoring dito. Saka malalim na yung pinakano niya rito, tapos ito, yung pinakalabi niya, lubog na siya. So pagka ganyan po mga ka-GM, nagkakaroon po kasi yan ng vibration. Tapos sa brake pedal vibration, tapos maingay. Kasi nga halos halos abutin na yung kanyang brake pads indicator. Kaya ganyan po siya, no? Sa ano pala to, sa MG car, yung rotor disc na ito, brake rotor disc. Ito yung isa. Inumpisa na natin yan. Makinis na siya pagkatapos niya mga ka-GM. Tapos pagkatapos niya, lilihain natin para mas siya, mas pino. Yun po. At ito naman, kailangan mabagal lang yung adjustment natin dito sa machine, no? Ayan. Madali lang matutunan itong mga ganito mga ka-GM sa machine na to. Kaya pagka isa kang mekaniko, madali lang matutunan yung ganitong pagre-resurface o pagre-replace ng rotor disc, no? Brake rotor disc. So ayan po, like and share po yung ating mga video para magkaroon din po ng idea yung iba. Sa mga baguhan, yan, tamang-tama po sa inyo ito. Kung may mga katanungan po kayo, no? Like and share, comment lang po sa ating comment box. At sasagutin po sa ating abot ng makakaya natin. So ayan. Kasi ito, yung adjustment nito, may rotor disc, mayroong brake drum. Tapos ito naman yung ilaw niya doon sa machine. Tapos ito, yung protection na shield sa ating mukha, kailangan nakaano yan. Tapos ito yung power button niya. Ito yung emergency power button. Ito naman yung pitch niya. Yung speed. Yung para mabagal siya o mabilis dito. Ito yung speed niya. On off. So, ayan po. Maraming salamat po. So, ayan po mga ka-GM. Kung makikita po ninyo, napakakinis na siya. Para na siyang bago. Itong brake rotor disc sa pangharap ng sakyan ng customer natin. Isa pala sa sa MG car, no? Yan. Kung makikita ninyo, itong isa, yan, no? Lubog siya talaga dito sa malapit sa dulo rito, sa gitna. Lubog siya, kaya kailangan talagang i-resurface yan para maging pantay po yung brake pads natin na pag kinabit natin yung bago, no? Tapos wala siyang vibration sa brake pedal kasi ito mayroon siyang brake vibration kasi nga alon-alon na itong kanyang pinaka rotor disc. Tapos marami na siyang scoring. Yan, kung makikita ninyo. Saka hindi lang isang beses natin padaanan ng machine yan mga ka-GM. Halos minsan 2 times ganon. Minsan 3 times. Pagka depende sa ng kondisyon ng rotor disc, no? So ayan po. At like and share po yung ating mga video para magkaroon ng idea yung iba. Lalo sa mga baguhan. Yan, tamang-tama sa inyo ito. Madali lang matutunan tong ganitong pagre-repace o pagre-resurface. Skimming yung tawag ng iba dyan. Kasi makikita nyo naman lahat ng adjustment niya dito sa machine. So ayan, like and share po. So ito para mapalubog natin tong kanyang piston dito sa preno, no mga ka-GM. Gagamit tayo ng ginawa nating DIY na tools para mailagay natin yung bagong brake pads na ikakabit natin dito. Ito po yung ating DIY. Yan. Yung brake pads na luma, binutasan lang natin tapos nilagyan natin ng tornilyo. Tapos ito 13mm yan, pang-kontra dyan. Tapos ito yung luma, yan wala na siya. Bus na. Tapos ilalagay lang natin dito. Yan, gaganyan lang natin. Tapos lalagay natin yung natin dito. Itong DIY na ginawa nating tools. Yan siya. Tapos papaikutin lang natin itong mga ka-GM. Ipipress na yan. Kukontrahin lang natin dito ng 13mm sa kanyang tornilyo rito. So ganun lang po. Kaya wag nyo itatapon yung mga tornilyo o kaya yung mga lumang brake pads na may butas sa gitna. Kasi pwedeng gawing DIY na tools, no? So ayan, kasi nga, ni-resurface natin to tapos papalitan natin ng bagong brake pads.